Magandang umaga po sa inyo. Um, Rodelio Garcia Saratan, OFW Advocate. Kumusta po kayo sa mga kababayan natin abroad at dito sa Pilipinas? Magandang umaga po sa inyo. May inimbitahan lang po ako na isang distress OFW. Isang bagong case na lumapit sa atin para humingi ng tulong patungkol doon sa kalalagayan niya sa kanyang employer abroad. Invite ko po siya ngayon sa aking Facebook Live para ma-dokumento ko ang aming pag-uusap. Mag-iingat po kayo dyan. Kanina dito sa Pilipinas, nagkaroon po ng mahinang lindol. Pero salamat naman po sa Diyos. Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ini-invite ko po sa aking Facebook Live si Ma'am Renalyn Enriquez. Nakakalungkot na marami tayong cases ngayon ng maltreatment abroad, no? Ma'am Renalyn, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Renalyn, good morning. Magandang umaga din po at magandang gabi po dito. Yes. Good morning din po. Kumusta po Good kayo morning po dyan? sa Pilipinas. Kumusta po ang reception dyan, ma'am? Naririnig niyo po ba ako ng maayos, ma'am? Naririnig po kita, kaya lang kung yung signal ko po hindi po Okay, sige. masyadong Samantalahin maayos po natin, ma'am, Biglang nawawala at biglang... yung signal ninyo na maayos, no? Kahit na paputol-putol, at least makausap ko po kayo na maayos. Anyway, ma'am, kumusta po ang kalagayan niyo dyan? Okay po. So far po ngayon, medyo okay na po yung pagtrato nila. Kasi baka siguro po, hindi ko alam kung nag-usap na ba o kinausap na ba sila. Kasi wala silang update at hindi rin ako nila kinakausap parte sa ano ko po. Okay, pero ano ba yung naging problema mo dyan nung mga nakaraan? Yung nakaraan po, marami po. Yung una po sa pagkain ko po. Hanggang ngayon, problema ko rin ano po. Ano po bang problema niyo sa pagkain niyo, ma'am? Yung pagkain ko po, hindi sasapat sa isang araw. Swertihan lang kung bibigyan po ako ng pagkain sa gabi. Pero kung kumpara sa ano ko po sa trabaho ko po, grabe po. Nabasa ko dun sa isang message mo nung nakaraan na binibigyan ka ng panis na pagkain. Totoo po ba yan? Opo. Totoo po yun. Yan po ba ina-report mo sa agency mo? Na-report ko na po. Nung unang beses pa lang po na hindi pa po So, ako sinaktan. ano pong naging reaction ng agency mo, ma'am? Sabi po nila mag-antay lang daw po ako kasi i-email po nila ang Saudi agency. Kailan po kayo nag-report? Hindi ko po matandaan. Hindi ko na po matandaan kasi po sobrang tagal na po. Sa pagkakatansya ninyo? Pagkakatansya ko po ngayong taon lang po yun. Mga anong buwan ba yun? Before pandemic po ba yan? Or... Saglit lang po, alalahanin ko po. Kasi yung una, wala pa po sigurong pandemic. Okay, ano po yung naging reklamo niyo sa kanila, ma'am? Parte po sa pagkain po. Okay, bukod doon, ma'am, ano po yung mga nararanasan niyo? Ma'am, maging detalyado po tayo, ha? I-detalye niyo po sa akin kung ano po yung naging problema niyo dyan. Actually, kahapon,
Ah, Pa pasensya na po sir, hindi po ako masyadong nakano kasi gutom po ako ngayon. Pagod, tinawagan ko po nanginginig yung po yung agency ninyo kahapon. And opo, actually, I understand naman, hindi nila masyadong in-entertain yung tawag ko. At ang sabi sa akin ay opo. nakikipag-usap na sila sa iyong asawa with regards dun sa repatriation case Opo, mo, no? At kinonfirm naman opo. ito ng asawa mo dahil Sina sabi niya nagpunta na siya doon ng isang araw. Wag na lang muna po natin banggitin yung pangalan ng opo, agency mo since they promised naman sa asawa mo na ipaproseso na nila yung repatriation case mo, no? Ah, ang tanong ko po pero hanggang ilang ilang ano, kasi pangalawang beses na po ako before ba nagreklamo sa kanila. nangako din Nung sila sa una, iyo na i-repatriate ka? oo, hindi po sila nagsabi sa akin. Ang sabi ko lang po nung unang reklamo ko, pwede po ba akong ilipat o makauwi na lang? Hanggang sa pangalawang reklamo ko po. Hanggang sa So, nagkaroon na po ibig sabihin, ng COVID nung yung time pangalawang na reklamo ko una po, kayo sabi mag-antay nagre-reklamo lang sa po. kanila, sa kalagayan nyo dyan, is wala pang pandemic yun. Wala pa po yun. Okay. Nabura ko Maliban lang po ma'am dun kasi yung sa issue conversation namin ninyo eh, sa pagbibigay sa inyo ng panis na pagkain, ano pa po ba yung mga nararanasan yung problema dyan sa employer niya, ma'am? yung pangalawang beses na nagreklamo po ako, yung sinaktan po ako ng amo Pangalawang ko, beses, ma'am, anak ng amo ko. lilinawin ko ha, pangalawang Hinampas beses. po. Ibig sabihin, sa unang reklamo mo, ang Walang tanging aksyon. issue mo lamang noon, ma'am, is pagkain lang. Pagkain. Ibig ba sabihin doon, walang Opo, opo. maltreatment? Wala pa po. Wala pa pong Wala pa po. nangyayari yun. So, ano pa yung pangalawang laman ng reklamo mo sa kanila? Yung pangalawang laman ko po, sa pagkain din po ulit at saka yung sinaktan po ako ng amo ko po. Paano po kayo Hinampas po sinaktan? ako at saka yung tipong hinampas po sa akin yung mantel. Tapos nagkasagutan po kami. Nung unang beses na sinaktan ako kasi pangalawang beses po akong sinaktan. Yung pangalawang beses po akong sinaktan ng amo ko po, kwinelyuhan ako, tapos kinurot po yung balat ko. Hindi alam ng amo ko mismo na nahila niya na po Okay. yung balat ko po sa braso ko po. Tapos tinapik ko po yung braso ng amo ko, sabi ko, "Look, madam," sabi ko po. Sabi ko po sa kanya, kung hindi niyo po gusto yung trabaho ko po, ibalik niyo po ako sa Okay. agency. Ilang beses na po ako nagmamakaawa sa kanila na ibalik na lang po ako nila sa agency. At ang sabi po nila, kailangan ko raw po tapusin yung trabaho, Ano yung pa po yung kontrata ko mga po. problema na bukod doon ano pa yung ibang klase ng pananakit na ginawa sa inyo? Yung, yung, yung sa ngayong buwan na po ito, yung driver po. Nung una, nag-a-attempt lang po, nasaktan niya po ako. Nung una hinampas niya po ako ng pangkawit ng kanding panghuli. Hindi po ako nag-react. Alam po yun ng amo ko, mama madam. Tumahimik lang po ako. Tapos nung pangalawa po, ganun din nag-attempt. Tapos yung pangatlo po, talagang inano na po talaga ako. Parang inano, ma'am? Sinaktan na po talaga ako Okay. totally. Sinaktan na po ako totally. Um, Lumapat na po talaga sa katawan ko. Tapos yung pangatlo or pang-apat na sinaktan ako, nandyan po mismo yung amo kong babae, yung mama madam ko pong kung tawagin, at saka yung anak niyang lalaki. Tapos may ibang tao pa pong nakakita, ibang lahi. Kasi nagaano po, may ginagawa po kami sa farm, bagong farm, pagdating sa kino-construct po trabaho, hanggang ma'am, ngayon. no, ano po yung naging Ano po? issue niyo sa trabaho? Ano po yung mga trabaho na ginagawa ninyo doon? Issue sa trabaho? Overwork po. Overwork po. Sa ngayon po yung trabaho ko, Pero trabahong panglalaki. ano po yung Yung video na kontrata na sinend, pinirmahan ninyo na magiging trabaho niyo po diyan? Household. Ibig household po lang po. sabihin, sa bahay Household po lang po kayo. yung nakalagay sa kontrata. And, pero Opo, hindi naman po sinabi sa inyo tama ng po yun. agency na kayo po ay magtatrabaho sa farm bilang parang kasi nakikita ko dun sa mga Hindi post po. mo, parang nagko-construct kayo doon, tama ba 'yon?
Isa po kayo sa Opo, tama nagko-construction. po yun. Disyerto Kasi po ba bagong, yun? opo, sa gitna ng desyerto. Tama po Anong yun. ano mga tinatrabaho niyo po doon, ma'am? Personally, ano po yung mga pinagagawa sa'yo? Yung hinihila yung yero, yung trabahong panglalaki, yung pang So, construction po, gumagawa nagbubuhat ng ka doon. Ano bahay. yung mga pinabubuhat sa'yo doon? Kahoy, kahoy na mabibigat. Nagpapako ako ng yero, So, umaakyat definitely, sa hindi po bubong, trabaho ng isang tumutulong. domestic helper po yun, ano? Yun ay trabaho Opo, ng isang yun po yung karpintero nasa isip ko pero wala po o akong magawa. sa construction, Opo, no? wala po Worker, akong no? magawa. Sabihin na nating Opo, labor. opo, Ah, opo. Umuulan po, malamig, nakababad po ako. Nanginginig po yung katawan ko, wala akong and magawa. Grabe yung ulan. may ipinadala po kayo sa akin na sulat. Picture ng sulat ng isang, Opo, sino po yung sumulat sa inyo? sumulat po sa akin driver ng truck po na nirerentahan po nila. Yung gamit po nila sa ibang farm, tinatransfer po Okay. sa bagong farm. Ano pong sabi niya? Ano po yung sabi niya po, saglit lang po kasi nandito po sa akin yung sulat eh. Base sa pagkakabasa ko, Saglit lang ma'am, po. Hanapin. Opo. parang I love you. inaalok ka niya ng pakikipagtalik. Opo. Opo. Tama po yun. Tama po yun. Tama po yun. Totoo Ito po ba yun. ay pinagbigay alam mo sa employer mo, ma'am? Bakit Hindi hindi ko niyo pa po po ipagbigay pinagbigay alam alam? kasi natatakot po ako. Baka po ako baliktarin. Kasi nga yung driver mismo na sinaktan ako sa harapan nila, ako pa yung Okay. masama. Ito po ba ay i-report mo po sa agency mo? Sa ngayon po, hindi ko po na-report sa agency ko pa po. Kasi yung agency ko po mismo, hindi po nagko-contact sa akin. Ni Kailangan ko po, kumustahin man ma'am, lang po ang ako, hindi importante po. sa akin, yung mga development o nangyayari sa'yo from day to day na alam mong hindi tama, i-update mo agad sa agency, Opo, no? tama po. And Paano ko po i-update sa agency, sir? Kasi po yung connection ng wifi ko kahit po, sa through totoo lang po, kahit through chat lang po, nagpapasalamat ma'am. po. Kailangan ko po 'yon O, sige po. to Kasi po yung asawa ko po mismo yung okay. nagpa-follow up po sa agency So sa ibig Bacolod po. sabihin, maliban sa iyo, ang asawa Pinagbigay mo alam ko ay po sa asawa ko po. ini-inform niya ang agency, no? Ano po ang sinasagot ng agency Opo, base sa tama po yun. i-inform sa'yo ng asawa mo? Ano raw ang sagot ng agency mo dito sa Pilipinas? Nung nakaraan po, sabi po nung nakaraan, magantay lang daw po ng isang linggo. Magantay lang po ng isang linggo kasi sasabihan na po nila yung agency dito sa Saudi. Sabi ko sa asawa ko, ilang linggo nang nakaraan, hanggang ngayon wala pa ring feedback. Nagaantay po ako. Pati yung Okay. asawa ko po. Tapos tapos bumalik po siya ulit sa agency. Kinausap niya po yung agency kung ano po ang sinabi. Sabi hindi pa daw po nila na-file. Paano hindi pa po nila na-file? Ilang beses na po akong nagreklamo sa kanila. Almost 7 months na po akong nag-aantay. And until now, wala pa ring action. Tama po ba yan? Wala So, pa rin pong action. kailan lamang Tapos po sa sila recruiter ko po sa Bacolod, sinabi ko Okay. po sa kanya. Ano pong sabi sa inyo? Sinabi ko po sa kanya, yung chat na inano ko po sa inyo, yun po yung sinabi niya sa akin. Gagawin niya raw ang lahat para matulungan ako. And Ilang then, buwan nang nakalipas hanggang ngayon wala pa rin. so, ibig sabihin, Tinatry ko from po the siyang tawagan, beginning, hindi niya po sinasagot. na nag-report kayo sa agency, mula sa iyong recruiter hanggang sa agency mo, even yung asawa mo, until now, for several months, Opo, recruiter ko po wala pa ring action ng agency. Tama yes po ba po. yun? Recruiter ko po sa Bacolod at saka sa Manila po. Opo, So, until sa now, Manila wala po. pang action. Yung pangalawang reklamo ko po, nagpapanik po yung tita ko. Opo, nagpapanik po yung tita ko. Sinabi ko po yung dahilan nung sinaktan po ako ng amo ko. Ang problema pa po, binastos niya po yung tita Sino ko. bumastos sa Sabi tita ng mo? tita ko sa akin. Sa Qatar po sila. Yung agency po yung Ano recruiter pong ko po sabi? sa Manila. Nanahimik lang po ako.
Yung parang tipong siya pa po yung nagmamalaki. Kailangan lang po ng tamang sagot ni tita kung matutulungan pa po ba ako o hindi. Okay. Tapos sabi niyang tita ko, wala raw po akong maaasahan sa agency. Bakit daw po? Sa Qatar po sila ngayon. Ah, Kasi hindi siya sinagot ng maayos, binastos po siya. Opo, kasi dapat ang agency, At ah, hindi po binigyan ng tamang sagot si opo, tita. Nung pangalawang beses po na tungkulin po sinaktan kasi ako, ng agency na nagpapanik po sila. i-address yung inyong reklamo ng maayos, no? Pag may mga issue po kayo sa inyong mga Opo. employer, para hindi na po lumalaki ang problema. Lumala na nga po eh. Sinabi ko po Ano yung nung pangalawang sinabi nyo beses na na wag niyo parang pong nabasa ko antayin. dun sa group chat ninyo na pamuntik na kayo mapagsamantalahan? Hello po. Yes, ma'am. Ano po yung sinabi nyo Okay. dun sa, parang nabasa ko na muntik na kayo mapagsamantalahan? Tama po ba yung, baka nagkakamali po kasi ako. Paki-correct Yung po ako, ma'am, ha? nung Kasi nakaraan baka po mamaya mali po yung basa ko, no? Kasi minsan nadadaanan ko lang yung mga conversation ninyo. Busy rin po kasi ako. So I want to clarify sa iyo mismo kung nagkaroon ka ba ng ganong karanasan dyan na muntik ka ng mapagsamantalahan o sexually harass maliban dun sa latest mong sinabi na sinulatan ka ng isang wala naman. so hindi naman umabot na gano'n na parang na sexually harass ka. Talagang yung ang Mahina po yung hello ma'am, signal ko. nakikinig Pasensya po na ako po. sa iyo. Ah, Ma'am Renaline, yes. Pakilahad nga po, ma'am. Sabi niya, bigyan niya lang daw po sa akin. Po. Po. Ma'am, pakilahad Hello po po. yung sa tanong ko. Ano, may karanasan po ba kayo na gano'n na para kayo na sexually harass? Yung hinawakan niya po ako sa pilitan. Sino? Tapos gusto niya po akong yakapin. Yung Sino po? driver po. Gusto niya po akong Ah, yakapin. Yung driver po. Yung mismong it's nagbigay not sa akin ng sulat. Tapos it's not pinapalapit actually niya. your employer, ma'am, no? Yes, actually po, Yes. hindi ko po siya employer. Ang maipapayo ko lang po sa inyo, ma'am, ano, what for whatever I don't care kung ano yung magiging reaction ng employer mo, no? Pero mas mainam sa susunod na Opo. maranasan niyo po 'yan, i-report niyo po sa employer ninyo. Kasi Okay po. hangga't hindi Pasensya niyo na po po. 'yan pinaalam sa inyong employer at hindi niyo rin po 'yan ipinaalam sa inyong agency, eh hindi niyo po mairereklamo yung employer niyo patungkol sa naging problema niyo na 'yan dahil unang-una sasabihin nila hindi mo sila hindi mo ipinaalam sa kanila. Ngayon, kung Opo. pagkatapos mong ipaalam sa kanila ay Hello po. binaliwala nila yung reklamo mo, naririnig niyo po ba ako? Okay, ngayon po naririnig niyo po ako ng maayos. Hindi po maayos kasi hindi ko po alam yung signal ko, yung signal niyo po. Parang na Wala ano. pong problema sa signal ko, ma'am. Malakas po yung wifi ko dito. Siguro po sa akin po Ah, siguro. so Opo, ngayon po opo. naririnig niyo po ako ng maayos. Opo, naririnig po kita ng maayos, sir. Okay. Ma'am, ang tanong ko, ang payo ko lang pala, no, next time po, Opo, ma'am, paki-inform po si employer. Wala na kayong opo. dapat ikatakot kung ano yung magiging reaction kasi sinasaktan nga po kayo sa harapan ng employer niya wala po silang reaction. Which is Opo. dapat ay sinusuwito nila yung Driver mismo nila. driver nila, no? Opo, opo. Pero yung mga sexual harassment, hanggat hindi nyo po ipinaalam yan sa agency ninyo, dito sa Sa agent. Pilipinas, sa abroad,
At mismong sa employer mo, dahil sa takot mo sa magiging reaction nila kung sa maniniwala sila o sa hindi, mali po yun. Opo, opo. Paano po natin sila irereklamo ng kapabayaan? When it comes dun sa issue mo, although may mga kapabayaan na sila, no? Pero paano Opo. natin sila irereklamo ng kapabayaan dun sa issue mo ng sexual harassment at in-ignore nila kung in the first place, hindi po natin sila in-inform, Opo, yun po yung no? nasa isip ko po, sir. Yun po yung nasa isip ko. Um, Ang problema ko lang po yung reaction po nila, sir. papasok po Yun po kasi yung ang pananagutan, huwag niyo pong problemahin yung reaction nila kasi sa reaction nila doon natin madidetermine ah, kung Okay po. ano po yung magiging negligence nila doon sa case mo after you reported to them yung nararanasan Okay mo po. sa driver nila. Kasi syempre bilang Okay employer po. mo, responsibilidad nila na Karapatan. Opo. ah, Ah, siguraduhin nila yung safety mo even sa ibang empleyado. okay po, So, okay yung po. hinahayaan ka nila, sa harapan mismo nila, sinabi mo na sinasaktan ka ng Opo, opo. driver, no? Although hindi man sila Opo, yung literal na nananakit sa'yo, dapat sinusuwito nila yon, no? opo. Kaya Tama lang, po yun. sabi mo nga, paborito ng employer mo yung driver nila. Oo. Hindi ko na uungkatin kung bakit. Pero next time po, Papatian ko ma'am, rin ang po. payo ko po sa inyo, ma'am, ipaalam po ninyo. Okay Okay? po. May tamang panahon Um, po yun. Sir, kung may tamang panahon po yun. Nag-aantay lang po ako ng tiyempo naku ma'am, para huwag niyo pong hintayin yung tamang pagkakataon na sinasabi ninyo. Opo, opo, opo. Ipapakita ko po Kasi sa mismo. susunod, Opo. baka kasi po sa susunod, ma'am, makinig po kayo. Baka sa susunod yung Opo. sinasabi po ninyo na tamang Okay, pagkakataon, okay po, sir. mahalay na po Huli kayo. na pala. Okay? O magawa na po kayo ng Okay po, okay po. mas masama, no? So, habang mali po ang Malapit problema, na po, idulog sir. po natin Sir, sa dapat sir. na, ano, Okay, sir. Okay, sir. Malapit na po, sir. Nung nakaraan na binigyan niya ako ng sulat. yun nga po dapat in the first place, nung time na yon, ipinagbigay, alam mo po yon sa agency mo at sa employer mo. Ngayon, Opo. sasabihin Sa nila, hindi sobrang sila sa maniniwala. Kaya nga opo, po, opo. ma'am. Kaya kasi po, pag hindi nyo po yan ipinagbigay alam sa inyong employer at sa agency mo at wala ka naging action at nanahimik ka na lamang, iisipin po ng driver na Na gusto mo gusto yon. ko. Gusto ko. Okay? Huwag po kayong magbibigay ng maling impression sa ibang tao dahil sa pananahimik ninyo. Lahat po ay kailangan detalyado. Lahat po ay dapat Okay. ipagbigay alam sa dapat yung pagkatira ng update katulad ng agency ninyo at kung ano man yung magiging reaction nila sa reklamo ninyo at kung i-ignore man nila yan, it doesn't matter to me. At least ma-justify po natin yung kanilang kapabayaan. Okay po, Paano sir. po Okay kung po, marip sir. po kayo at hindi nyo naman sinabi sa kanila yung sitwasyon na yan? Di ba? Huwag Yun naman po po yung sana, no? ano ko Hindi po. po natin Yun lang. hinihiling. Pero ang sinasabi ko sa iyo, Opo. um, kung naipagbigay alam mo at wala po sila naging aksyon, nandun po papasok ang kanilang pananagutan. Maliwanag po ba sa inyo Okay yan? po, sir. Okay po, sir. Okay. Maliwanag Ngayon, na kung ang maliwanag. problema po Maliwanag na ninyo maliwanag po. ay sa employer, syempre, ipagbibigay nyo, alam nyo yan, direkta sa agency. At responsibilidad ng agency Okay ninyo, po. counterpart man yan o yung local agency mo dito sa Pilipinas, na i-address yung iyong problema at kausapin ang iyong employer. At Okay po. kung talagang hindi masolusyonan, dalhin po kayo sa isang neutral na lugar katulad sa Polo at doon kayo pag-usapin kung ano po yung magiging solusyon ninyo doon sa nagiging issue nyo. Katulad ng maltreatment, deprive of enough food, overwork. Kasi yung trabaho na ginagawa ninyo, hindi po yan trabaho ng isang domestic helper, no? Opo. O isang Hindi po talaga household. yung Yan po trabaho. ay trabaho ng isang construction. So, doon pa lang Opo. po Tama mayroon po na yun. pong violations of contract. Tama po yun. Papaiyak. Um,
Napapaiyak na lang po ako 'pag sa tuwing kahit gusto kong sabihin na hindi ko trabaho, napapaiyak na lang ako, ginagawa ko na lang. Wala akong magawa, eh. So until now, wala pa ring update mula sa agency mo. O, walang malinaw na action, maliban na lamang kasi sabi mo nga, nakita nila yung viral na post ng mga kaibigan mo regarding sa sitwasyon mo. And ngayon ay parang uma-action sila. Pero let's give them chance na i-process nila since kahapon ay sinabi nila is pinaprocess na po nila yung repat mo. Hopefully, makawala na po kayo dyan at hindi po mahuli ang lahat. Pero, hello Ma'am Renaline, naghahang po na yung signal ninyo. Sir, pinatay ko po ulit kasi naka-post po. Hindi Oo ko po nga eh. marinig. Okay lang. So, Mama, payo ko lang, i-inform mo. Wag mo nang hintayin yung susunod na pagkakataon. Opo, opo. Na-send mo na sa akin yung sulat eh, Opo, ng opo. driver na sinasabi mo. Ibigay mo yan doon sa boss mo. Okay po. Ibibigay ko And po. ipasa mo yan doon kung may contact ka sa agency mo through messenger, isend mo rin yung sulat na yan. Okay po. And let me know kung ano ang magiging reaction niya. Pakisabi rin sa mister mo, ipagbigay alam yan. Okay? Nung nakaraan po may pasa po ako rito. Pinasa po Sino yun ng pong, asawa. sino pong, Pina, pinasa po yun si, ng asawa ko sa kanila. saan Tapos niyo po nakuha pagkapasa, yung pasana yan? nung sinaktan po ako ng amo ko po, anak ng amo ko pong babae. Nabagit mo sa isang statement mo na, sa isang chat mo na hinampas ka ng takip ng kaldero. Opo. Opo, hinampas po ako. Saan po kayo hinampas na parte? Dito po, Sa dito. ulo? Buti may hijab. Buti po may hijab ako. Okay. Nakakalungkot po na nararanasan niyo po yan, ano? Although, marami talaga tayong cases ngayon dyan sa Middle East ng mga maltreatment. Ang masakit pa is napakabagal umaksyon ng mga agency. No? Yun ang nakakalungkot at kung mamalas-malasin ka, ipupulat ka dyan at ibibenta ka pa rin sa iba despite the fact na Tama po kahit yun. na Tama minsan po may mga yun. issue akong hinahawakan na may mga cases akong hinahawakan na may sakit na yung worker. Kaya pilit pa rin pinagtatrabaho. Tama po yun. Basta nandito po kayo sa Middle East po. Sa nararanasan ko po kayod, kalabaw po yung ginagawa ko. So, Farm sa um, umaga, bahay sa gabi. base na rin po sa request ninyo at sa request ng iyong asawa, na si Giron, na ilapit, idulog yung problema ninyo sa PUEA, katunayan niya ng pagbibigay niyo sa akin ng authorization letter. Tama po ba yon? Tama po yun. Tama po yun. Okay. Ilalapit ko po sa kinauukulan, ma'am, yung case ninyo. Opo. And hopefully, mapulot po kayo dyan as soon as possible. Opo, kasi ilang buwan na lang po yung natitira ko po sa kontrata ko po. Almost 4 months na lang po. Okay po, ma'am. Titignan po natin kung ano po yung magiging development dun sa magiging action ng inyong agency ngayon. Opo. Tomorrow, magre-report po ako sa PUEA at ilalapit ko po ang inyong problema, lalo't na anong iyong asawa ay nasa probinsya, no? Opo, opo, opo. And kaya binibigyan niyo ako ng authorization pahintulot na i-file yung repatriation case para sa'yo. Opo. Tama po ba yan? Tama po yun kasi sa sobrang tagal ko pong nag-aantay na ma-pull out po ako rito. So, approximately ilang buwan ka na nagrereklamo sa agency mo sa kalagayan mo dyan? Nung pangalawa po, yung pinakahuli po nung June pa po. Ano na po ngayon, Nung December. June, yun yung pinakahuli. So, December na, no? Parang Opo. plano pa yata nilang patapusin yung kontrata mo despite all the Parang violations of pa, contract na yun nangyayari, na po, no? At parang yun na po maltreatment. yun. Opo, And opo. nandiyan na po yung deprive of enough food
At pagbibigay sa iyo ng panis na pagkain, hindi ka tanggap-tanggap yun kahit sino naman po, no? Totoo Yung po yun. pakainin ka ng panis na pagkain, that is very unacceptable. At nakakalungkot po na nandiyan po kayo sa ganyang sitwasyon. 'Pag tuwing natatanggap ko po yung pagkain na panis, umiiyak ako na hindi ko pinapakita sa kanila. Kumakain ako ng kaunti na kahit papaano may laman yung sikmura ko. Anong oras po kayo nag-uumpisa ng trabaho dyan, ma'am? Gumigising po ako sa ngayon mga 7 past na po. Nung nakaraan po Okay. mga Hanggang anong oras po yung tapos ng trabaho nyo, yung oras na pinagpapahinga na kayo? sa ngayon po mga minsan mga 11 past. Depende po sa kung tapos So, na po yung nag-i-start trabaho. kayo ng 8 o'clock kasi before past 7 kayo nagigising. So, 8 o'clock, ibig ba sabihin nun, 8 o'clock Opo, opo. nag-i-start ka ng magtrabaho until 11 ng Wala gabi? Tama po ba yan? wala pa pong 8 wala pa pong 8 o'clock basta pagkatapos ko pong maligo o nakaano na po yung sarili ko po, maglilinis na po ako niyan, nag-i-start na po ako Pero maglinis sa labas. may mga break Wa time po ba na binibigay sa inyo, oras ng pahinga? wala po. Ang pahinga ko lang po siguro yung kakain ako ng ilang minuto. Ilang minuto, then tuloy-tuloy na trabaho. Tuloy-tuloy na trabaho hanggang gabi. Hanggang 11 po ng gabi, tama? Tama po. O mas lagpas pa ron sa 11 ng gabi? Minsan. Mas lagpas pa po sa 11 ng gabi sa Be ngayon. specific, ma'am. Ano yung pinaka matagal, pinaka late? Pinaka-late po mga 11:30. So 11:30. Pero ano yan, no? Sobra-sobra na rin considering na wala kang break time. Binibigyan po ba kayo ng day off, ma'am? Wala pong day off, pero nasa kontrata Pero po na may day sa off. kontrata po may day off, no? And actually Opo. dapat yung pagkain mo sagot nila, pero hindi ibig sabihin ng sagot nila, ibibigyan ka na nila ng panis na pagkain. Bumibili po ako ng pagkain ko tuwing buwan. May budget po ako. Kinukuha ko po sa sweldo ko. Dahil sino po nagsabi sa iyo na nabanggit mo na sinabihan ka ng employer mo na dapat magtabi ka ng para sa pagkain mo, budget, tama ba Opo, 'yan? tama po yun hanggang ngayon. Sino nagsabi nun? Yung anak ng employer ko pong babae. At sinang-ayunan naman yun ng employer mong babae, tama ba? At ako po ang sumang-ayon kasi wala po akong magawa. Kung hindi po ako bibili ng pagkain, wala po akong almusal. Well, hindi naman kita masisisi dahil syempre it's a matter of survival po yun, ano? And Tama po yun. considering base sa pag-a-analyze ko sa sitwasyon mo, talaga namang hindi ka nila pakikinggan dyan. Opo. Yun nga Nandito po lahat ng resibo ng nandito po yung resibo ng pagkain na binibili ko po kada buwan. Tinago ko po. at saka yung sa mga padala mo, no? Is it true na kapag, kasi responsibilidad po ng employer mo, kung hindi ikaw man ang magpapadala, sila yung magpadala para sa'yo. Pero sinisingil ka pa nila ng charge? Tama ba yan? Tama po yun. Tama po yun. Magkano po yung Nagulat na po sinisingil ako. sa inyo? Depende po sa katagalan po ng driver na So, ibig inuutusan sabihin, nila mas sa matagal, mas malaki ang bayad. Tama ba yan? Magkano Opo. yung Yung binabayad yung nyo in pesos? yung last Kung ko sa pong tansya nyo, in pesos po ha, yung okay po. Nung last ko pong pag-ano na nagulat na lang po ako na bakit ang laki po ang akaunti lang po yung pinadala kong pera. Sabi sa akin, nagbayad daw ako ng 100 real. Sabi so ko, magkano parang yun in Philippine peso, ma'am? mga 1,000 mahigit. Para lang ipadala yung pera, no? Napakalaking Wala akong kabawasan po choice. yan sa kita ninyo. Dapat hindi na po kayo kina-charge ng gano'n dahil responsibilidad po nila yon na ipadala yon para sa inyo, sa inyong pamilya. Since Opo, hindi tama naman din po kayo yun. pinapayagan na lumabas para magpadala. Opo, tama po yun. Ah, Tama po yun. Tapos um, yung masakit pa po yung resibong pinadala ko po, hindi ko po hawak hanggang ngayon. Kinuha po sa akin. Nung nakaraan, mga nasa akin po. Tapos, tinanong sa akin, nasaan yung
naputol po yung reception eh. Yung signal ko po hindi po Ah, maganda. Mahina po yung signal ko po. oo nga po eh. Opo. Napuputol po yung ating pag-uusap. Anyway, ma'am, ano po yung panawagan po ninyo sa PUEA? Ano po yung panawagan ninyo sa Polo, sa PUEA regarding dun sa kalagayan niyo dyan? At sa inyong Sana agency? kung sa akin lang, kung talagang sa akin desisyon ko na po, sana po maripat na po ako, makauwi na po ako. Okay. Kasi wala na pong chance na maka-change employer pa po ako kasi yun po yung inaantay ko sa agency. Hanggang ngayon wala pa rin pong ano. So nag-decide na po ako na makauwi na po ako. Anyway, qualified naman po kayo for repat kasi doon sa mga violations of contract, katulad sa pagkain, no day off, overwork, maltreatment na nararanasan ninyo, no? Sige po ma'am, mamaya po, actually, piniprepare ko na po yung details ng case ninyo, including attachment, screenshot conversations natin, and even yung sa asawa mo at yung Opo, mga ipinasa mo salamat. sa akin na ebidensya. Opo, Hopefully, dalangin ko po na makaalis na po kayo sa kalalagayan na yan. opo, Maasahan po ninyo ma'am, tututukan ko po ang inyong case at opo. isang pagbibigay alam na rin sa inyo na ang serbisyo po ng OFW advocate ay libre. Hangad lamang Maraming po maraming namin, salamat po, sir. kami po mga OFW advocate, ang hangad lamang po namin ay makatulong sa ating mga kababayan. At nakikita nyo na po, at nakikita nyo rin po wala akong ilaw. Mga ilang buwan na po. Bakit wala po kayong ilaw? Kasi po yung ano, yung nakaraan may ilaw po ako. Tapos So kasama nagulat. dyan yung for living condition, ano? Opo, wala pa akong ilaw ngayon, mga ilang buwan na, mga 3 buwan na mahigit. Bakit po kayo inalisan ng ilaw? Inalisan ba kayo o talagang busted lang yung ilaw nyo? Kung dito. Inalisan po ako. Yung cabinet ko po sa likod, yung switch nasa loob po ng cabinet. Kinuha po. Kumusta naman po Kinuha, yung tulugan nyo dyan? okay naman po, nung umuulan po dito tumutulo. So, hindi maayos, hindi okay. Kasi pag okay, ibig sabihin, maayos po yung inyong pahingahan. Hello po. Yes. So, hindi okay. Kasi kung okay, ibig sabihin, sana maayos yung pahinga nyo. Since tumutulo siya, wala siyang ilaw, ay hindi po siya okay. Opo. Sinasabi ko lang pong okay kahit sa dibdib ko hindi po Ah, okay. wag niyo pong sabihin na okay kung hindi. Kasi kaya ito po yung purpose ng interview para Opo. maiparating ninyo yung nais yung sabihin. Hindi Tama dahil po dun 'yun. sa Hindi po. tama po Tama po, yan. hindi po. Hindi ko po sinasabi na wag niyong palakasin ang loob niyo. Tama po yan na mapalakasin niyo po yung loob niyo, maging positibo po kayo para hindi po kayo makaisip ng mga bagay na hindi maganda, no? Opo. Pero Pati during the rin po yung interview, pati rin po yung pintuan ko po. Yung pintuan ko po tinanggalan po ng susi. so anytime pwedeng may pumasok diyan. Pwede po, sira na po ngayon. Karton lang po yung inaano ko po ngayon. So, kung sakaling may magtatangka pala sa'yo at yung katulad ng driver na sinasabi mo, anytime mapapasok ka dyan. Tama po ba yan? Tama po 'yun. Tama po 'yun. Sige po ma'am, mayroon pa po ba kayong naisidagdag doon sa problema nyo dyan bago natin tapusin itong interview? Mga matagal na po 'yun, nagbayad po ako ng pintuan. Yung salamin ng pintuan po. Bakit? Nasira ko po mga 350 real. Inihingi ko po yung resibo, hindi po nila pinakita sa akin. Bakit kayo pinagbayad? Kasi ako po yung nakasira. Ah, sa paanong paraan nyo nasira yan? Sa na kasi may yung parang natulak O ko so ng natulak malakas. nyo, normal naman yan na ang pinto, nakadesign naman yan kahit itulak kung saan ng malakas hindi naman talaga masisira yan Maliban na lang kung talagang sira na yung bisagra niya, which is hindi naman natin yung saklaw yun.
Bago po Wala yun. naman po, Bago. wala naman Bago talagang po yun, sir. permanente. So, paano nyo natulak ng malakas? Kasi pagpapasok po ako tapos malakas din po yung hangin, sinabi ko po sa employer ko at nanghingi po ako ng pasensya. Hindi Tapos nyo mo nasira. Kasi, yun ay pwersa ng hangin. Kasi kung tulak mo lang, ang pinto ay hindi masisira. yun Diba? po, Kasi, nag-crack po yung salamin. Nag-crack po yung salamin tapos sinabi po ni, yung parang sa kanila, ako po mismo ang nakano. Kasi ako po yung may gawa eh. Ako po yung nakatulak. mm, Kaya para sige, sa isip nila, idudulog natin kasalanan yan ko. sa ano, tatanungin natin kung ano bang dapat. Anyway, um, Isipin nyo po dapat po, 350. Isipin nyo po 350 real. sige, Sabi ko, hindi ako mag, sabi ko po, 2 beses ko pong babayaran. sa ngayon, hindi pa ako makakapag-komento dyan, no? Kasi hindi ako masyadong familiar pagdating sa mga ganyang cases. Ayoko naman pong marunong at magsalita na hindi malinaw sa akin kung ano ba talaga Opo, opo. ang stand ng batas patungkol Opo. sa ganyan. Although idudulog po natin yan sa kinaukulan once na makauwi po kayo. Alam po yun ng asawa ko. Ah, Sinabi ko po sa kanya kung ano nangyayari okay. po sa akin dito. Alam nyo ba na tungkulin ng inyong counterpart agency at ang inyong agency dito sa Pilipinas na anumang reklamo ninyo sa inyong employer bago po kayo umuwi ay kailangan dalhin po kayo sa Ministry of Labor at doon idinggin yung mga hinaing ninyo as distress OFW para bago kayo umuwi ay masettle na dyan pa lang or else Opo. ay hahabulin mo po sila dito sa Pilipinas ang agency mo Ang, dahil sa hindi po nila ginampanan ang ang kanilang pi... tungkulin. At Opo. ito pong hindi nila paggampan sa kanilang tungkulin na dapat nilang gawin upang ipagtanggol at ingatan ang inyong karapatan bilang manggagawa ay ito po ay isang pag-tolerate ng violation ng isang employer. At bilang agency ay may pananagutan po sila dito. Ang masakit pa po yun, yung employer ko po sa kontrata ko po, hindi ko po employer. Okay, hindi mo po nasasabi sa akin yan. Opo. Nandito po ako. Um, Nandito Kailan po pa po ako sa kayo, nanay niya. Simula po ng pagkarating ko po rito. if hindi po yan ang, Alam na po yun ng agency, sir. okay, Sinabi ko na po yun sa so agency. hindi po siya ang, hindi po siya ang talagang nakapangalan doon sa kontrata mo na pinirmahan, tama ba yan? Tama po yun. Sige po, ma'am. Mayroon pa po ba kayong nais idagdag, ma'am? May nais pa po ba kayong idagdag, ma'am? Meron po sana, kaya lang po, alam ko pong live ito. Hindi ko po siya gustong pangunahan. Kasi yung sitwasyon niya po, parehas din po sa akin. Okay, sige. Got it po. Alam ko na po yan. Opo. Sige po ma'am, mag-iingat po kayo dyan. And please, palagi po kayo mag-update sa akin sa kalagayan niya dyan. At gaya po ng payo ko, yung mga ganong sexual harassment or yung mga indecent proposal na inaalok sa iyo ng kahit na hindi mo employer, ng empleyado, ng iyong employer, dapat pinagbibigay alam mo yun sa employer mo at sa agency mo. Opo. At ipagbigay alam mo sa akin kung ano po yung kanilang reaction at kasagutan upang may Sige. pagbigay alam po natin ito sa mga kinauukulan. Okay po, okay po. Iaano ko po sa kanila. Mag-iingat po kayo dyan. Alam Salamat ko po. na hindi po maganda ang inyong kalagayan at ang tanging hangad ko lamang po, ang hangad po namin ay makawala na po kayo dyan. Hindi po talaga. Nung nakaraan po, munti ka na po akong mamatay. Ano po nangyari, ma'am? Magkatulong kami ng driver sa pagbabaklas ng scene.
Sinabi niya po sa akin na pukpukin ko raw yung scene hanggang matanggal yung pako yung scene sa kakaano sa may pako. Hindi ko po alam na tinutulak niya po sa akin. Yung dulo ng scene, malapit na po sa leeg ko. Akala ko po katapusan ko na. So, tumama sa ulo mo yon. Yung scene na may tumama po dito sa noo ko, tapos ito po yung Okay. kahoy. Dalawa, ngayon po medyo mahapdi. Okay. Hindi man Yun lang ay humingi ng pasensya aksidente. yung driver. Sa tingin mo ba yun ay sinasadya? Kung para sa tingin ko po, sinasadya po. Sige po, ma'am. Lahat po ito ipaparating natin sa kinaukulan, especially yung mga issue nyo sa inyong employer. Pero pag sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko bago magtapos ng ating pag-uusap, any issue ninyo sa co-worker ninyo, Wala. especially kung sila yung nagmamaltrato, i-raise nyo yung concern na yun sa agency ninyo at sa employer nyo. Dahil Okay. mahalaga sa akin na malaman kung ano ang kanila magiging reaksyon at aksyon doon sa inyong reklamo. Kasi po, ilang beses na po akong nag-attempt sa agency, kaya po nawalan na po ako ng pag-asa. Kaya kung Nawalan ano ka pong ng nangyayari, pag-asa dahil dahil wala po silang aksyon hanggang ngayon. for several months. Tama po ba yan? Opo, tama po yun. Nanahimik na lang ako, binaliwala ko na lang, inerase ko na lang yung conversation naming dalawa. Kung sino man siya, alam niya kung sino siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan due to respect. Sige, sige po ma'am. Tatapusin ko na po yung live interview natin. Okay And po, salamat po and God mamaya bless po po. maasahan po ninyo na idudulog ko po yung problema ninyo sa ahensya ng ating gobyerno para iparating po sa inyo yung tulong na kailangan ninyo. Opo, Magandang umaga po. Mag-iingat po kayo palagi. God bless. salamat po. Same to you po. Okay po. Okay.